Inagaw ang aking anak sa gitna ng malamig na ospital na ito, habang ang aking puso ay durog na durog. Ang asawa ko, ang taong dapat protektahan kami, ay mas pinili ang kanyang dangal kaysa sa buhay ng aming sanggol. Sabi nila, patay na si Samara, pero ramdam ko, tumitibok pa ang kanyang buhay. Handa akong maging baliw sa mata ng mundo, basta makuha ko lang muli ang aking anak. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Amihan, pirmahan mo na ito. Kailangan na nating ilabas ang bata bago pa dumating ang mga reporter sa labas. Isipin mo naman ang dangal ng ospital na ito. Isipin mo naman ang posisyon ko. Ang boses ni Israel ay parang yelong dumampi sa mainit na balat ni Amihan. Matigas, walang emosyon, at nakapaninigas ng kalamnan. Hindi makapaniwala si Amihan habang nakatitig sa puting papel na inilapag ng kanyang asawa sa ibabaw ng malamig na mesang bakal, ang death certificate ni Samara. Ang katibayan na ang kanilang pangarap sa loob ng 10 taon ay natapos na sa loob lamang ng 2 buwan. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Amihan ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit at kulay rosas na cardigan na siya mismo ang naghabi noong mga buwan ng kanyang pagbubuntis. Nararamdaman pa niya ang init at bahagyang bango ng gatas ng sanggol na nakakapit sa bawat hibla ng lana. Ito ang dapat na isusuot ni Samara sa kanilang pag-uwi ngayong araw. Ngunit sa halip na yakap ng isang ina, ang malamig na semento ng morgue ang naghihintay sa kanyang anak. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Amihan. Ang cardigan ay dulas na nahulog sa sahig ng St. Veridiana Medical Center. Ngunit hindi man lamang niya ito napansin. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa kanyang asawa, ang lalaking nangakong poprotektahan silang mag-ina. Ngunit ngayon ay tila mas nag-aalala sa magiging headline ng mga pahayagan bukas. Yisrael, 2 buwan pa lang siya. Ang tanging lumabas sa tuyot na lalamunan ni Amihan. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Paano mo nagagawang isipin ang reputasyon ng ospital habang ang anak mo ay nasa loob ng silid na yon, malamig at mag-isa? Amihan, please, don't be hysterical. Singit ng isang boses na puno ng mapagkunwaring simpatya. Si Dr. Carmela Villacorta ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang puting coat ay tila kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent light. Ang kanyang mga mata ay tila nagdadalamhati. Ngunit ang kislap sa loob niyon ay may dalang ibang mensahe. Naiintindihan ko ang sakit, pero bilang mga doktor, alam naming wala na tayong magagawa. The baby's heart just stopped. Pinirmahan na rin ni Israel ang mga papeles para mapabilis ang proseso, para hindi ka na rin mahirapan ng matagal. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito ang panginginig ng takot, kundi ang unti-unting pagkadurog ng kanyang huling pag-asa sa lalaking pinakamahal niya. Tumingin siya kay Israel, nagbabakasaling makakita ng kahit isang patak ng luha, ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang direktor ng ospital na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Ginawa ko ang lahat, Amihan, sabi ni Israel habang iniiwas ang kanyang tingin. I called the best specialists. We used the most advanced technology. Pero talagang hanggang doon na lang si Samara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. At huwag mo na akong pahirapan pa. Ang bawat kataga ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Amihan. Ang katahimikan sa loob ng pasilyo ay naging bingi. At ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sarili niyang paghinga na tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay tila sumasakal sa kanya. Ginagawa ang buong paligid na isang malaking kulungan ng kawalan ng loob. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Ang kanyang mga binti ay parang gawa sa marupok na salamin. Hindi niya pinansin ang kamay ni Carmela na nagtatangkang humawak sa kanyang balikat. Naglakad siya patungo sa noy ni Samara na nasa loob ng glass panel na ngayon ay nababalutan na ng isang puting tela. Sa bawat hakbang,
Ang kanyang alaala ay bumabalik sa boses ng kanyang anak. Ang mahinang ungol nito sa madaling araw, ang paraan ng pagkapit ng maliliit na daliri nito sa kanyang hintuturo. Ngayon, ang lahat ng iyon ay kailangang burahin ng isang pirma. Tumigil siya sa tapat ng Noy. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabagal, tila nakikiramay sa katahimikan ng silid. Inabot niya ang gilid ng puting tela, ngunit bago pa man niya ito maiangat, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan ng Makati na sinundan ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa bubong ng ospital. Sa gitna ng hagulgol ng langit, may narinig si Amihan. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang tunog na hindi nanggaling sa labas, kundi sa ilalim ng puting telang iyon. Isang munting kaluskos, isang mahinang paggalaw, na tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Nanigas ang buong katawan ni Amihan. Ang kanyang hininga ay naputol sa gitna ng kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang asawa at kay Carmela na abala sa pag-uusap sa dulo ng silid, tila wala silang narinig. Samara, ang mahinang tawag ng kanyang puso, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay unti-unting hinahawi ang puting telang nagtatago sa mukha ng kanyang anak. Bakit tila ang lahat ay nagmamadaling ilibing ang isang buhay na hindi pa naman tuluyang kumukupas? O baka nga ba ang tunay na kamatayan ay hindi ang paghinto ng puso, kundi ang pagkawala ng pag-ibig sa mga taong dapat ay nangangalaga sa atin? Huwag mo nang ituloy, Amihan. Lalong sasakit lang ang loob mo kapag nakita mo pa siya sa ganyang kalagayan. Ang malamig na boses ni Israel ay muling bumasag sa katahimikan ng silid, kasabay ng kanyang kamay na mahigpit na humawak sa braso ni Amihan. Pinipigilan niya itong ituloy ang paghawi sa puting tela. Sa mga mata ni Israel, ang bangkay ng kanilang anak ay isa na lamang problema na kailangang ilibing. Isang pagkakamaling kailangang itago sa ilalim ng lupa para sa kapakanan ng kanyang prestihiyo. Ngunit may narinig si Amihan. Isang mahinang tunog ng paghinga na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang nakita niya, kundi ang isang pader ng yelo. Narinig mo ba yon, Israel? Gumalaw siya. Buhay ang anak ko. Amihan, sapat na. Ang bulyaw ni Dr. Carmela, ang kanyang boses ay matalas at puno ng pagmamayabang. Ang naririnig mo ay ang hangin lamang sa loob ng silid o ang epekto ng iyong matinding pagdadalamhati. You are experiencing postpartum psychosis, Amihan. Kailangan mong huminahon bago ka pa makagawa ng eksenang ikahihiya ni Israel. Sa gitna ng tensyon, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Walang tunog ng pagpihit ng doorknob, tila isang hangin lamang ang nagtulak dito. Isang maliit na anino ang pumasok. Isang batang lalaki na may suot na kupas na t-shirt at tsinelas na pudpod na ang talampakan. Si Bituin, ang anak ng isa sa mga janitor sa ospital. Sa kanyang mga kamay, wala siyang dalang mamahaling aparato, kundi isang munting bote ng langis na gawa sa niyog. Hindi pa po siya tuluyang lumilisan, ma'am, ang mahinang sabi ni Bituin. Ang kanyang tinig ay may kakaibang kapayapaan na tila hindi nararapat sa isang batang 12 taong gulang. Ang kanyang katawan ay natutulog lang ng malalim dahil sa lamig. May init pa po sa ilalim ng kanyang balat. Anong ginagawa ng batang ito rito? Security! Ilabas ang batang ito! Ang galit na sigaw ni Carmela. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, si Amihan ay tila nagkaroon ng lakas na nagmula sa langit. Tinabig niya ang kamay ni Israel at hinarap ang bata. Tulungan mo siya. Pakiusap. Tulungan mo ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Amihan, ang kanyang mga mata, ay puno ng luhang matagal ng kinimkim. Lumapit si Bituin sa Noy. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Israel at ng nanggagalaiting si Carmela, dahan-dahang hinawi ng bata ang puting tela. Doon ay nakahiga
Ang maliit na katawan ni Samara, maputla, tila isang estatwang gawa sa porselana. Kinuha ni Bituin ang langis at pinainit ang kanyang sariling mga palad sa pamamagitan ng pagkuskos sa mga ito. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Bituin sa ibabaw ng dibdib ng sanggol. Hindi ito ang mabilis at marahas na nagalaw ng mga doktor sa emergency room. Ito ay isang banayad, ritmo at tila isang sayaw ng mga daliri. Ang bawat haplos ay may kasamang mahinang bulong, isang panalangin sa wikang tila nanggaling pa sa matatandang panahon sa Batangas. Gising na munting anghel, ang bulong ni Bituin. Ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng init na tila kayang tumagos sa pinakamatigas na yelo. Bumalik ka sa iyong ina, naghihintay ang kanyang yakap. Ilang minuto ang dumaan na tila mga taon para kay Amihan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tumitigil sa hangin habang hinihintay ang isang himala. Napuno ang silid ng amoy ng sariwang niyog at ang init na nagmumula sa mga kamay ng bata. Si Israel ay nakatayo lamang sa gilid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalinlangan, habang si Carmela ay hindi mapakali. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang stethoscope. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahinang tunog ang bumasag sa lahat. Isang maliit na ubo, sinundan ng isang malalim at gurgling na paghinga. At sa wakas, isang matinis at malakas na iyak ang pumuno sa buong silid ng morgue. Ang iyak ni Samara, nalaglag ang hawak na clipboard ni Carmela. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa sahig na tila isang babala. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi ito ang mukha ng isang doktor na nakasaksi ng himala. Ito ang mukha ng isang kriminal na nakitang nabuhay ang kanyang biktima. Mabilis na kinuha ni Amihan ang kanyang anak mula sa noy, niyakap ito ng napakahigpit na tila ba ayaw na niyang pakawalan pa muli. Ang init ng katawan ni Samara ay dumadaloy sa kanyang sariling balat. Pinatutunayan na ang lahat ng ito ay hindi isang panaginip. Buhay siya. Israel, buhay ang anak natin. Ang sigaw ni Amihan sa gitna ng kanyang mga maluha ng kaligayahan. Ngunit habang nakayakap si Amihan sa kanyang anak, hindi niya napansin ang palitan ng tingin ni na Israel at Carmela. Ang pagkagulat sa mga mata ni Israel ay unti-unting napalitan ng isang madilim na pag-aalala. Sa halip na lumapit upang yakapin ang kanyang mag-ina, nanatili siyang nakatayo sa malayo. Tila mas lalong natakot sa katotohanang ang kanyang pirma sa death certificate ay naging isang malaking kasalanan. Hindi ito maaari. Ang mahinang bulong ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nagkamali ang bata. Hindi dapat siya nabuhay. Huwag kang masyadong magdiwang, Amihan. This is just a clinical anomaly. Isang biolohikal na pagkakamali na madalas mangyari sa mga sanggol na dumaan sa matinding trauma. Ang mga salita ni Dr. Carmela ay parang mga patalim na pilit pumuputol sa bawat hibla ng ligayang nararamdaman ni Amihan. Habang yakap-yakap ang kanyang anak, ramdam ni Amihan ang bawat pintig ng puso ni Samara. Totoo, mainit at puno ng buhay. Ngunit sa harap ng mga doktor na nakapaligid sa kanila, ang himalang ito ay tila isang aberya lamang sa kanilang mga record. Anong anomaly ang sinasabi mo, Carmela? Buhay ang anak ko. Humihinga siya. Umiiyak siya. Ang sagot ni Amihan, habang mas lalong isinisiksik ang sanggol sa kanyang dibdib. Tumingin si Carmela kay Israel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na awa. Israel, look at her. She's unstable. Ang matinding stress ng pagkawala ng bata ay nagdulot sa kanya ng hallucination. Kahit ngayong gising na ang bata, her mind is creating a false reality. Akala niya ay himala ito, pero ang totoo, baka ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagkasira ng bait. Lumingon si Amihan sa kanyang asawa, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang nakita niya ay ang isang lalaking lunod sa takot. Takot na malaman ng publiko na nagkamali ang kanyang ospital,
Takot na mapahiya ang kanyang pangalan, lumapit si Israel, ngunit hindi para yakapin ang kanyang mag-ina, kundi para hawakan ang nanginginig na balikat ni Amihan. Amihan, kailangang makinig ka kay Carmela. Siya ang eksperto rito. Ang mahinang sabi ni Israel, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng isang taong nagtatraydor. The stress? Baka tama siya. Baka kailangan mo munang magpahinga sa isang pasilidad kung saan mas maalagaan ka. For Samara's safety too. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Hindi niya akalain na ang lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay ay mas pipiliin ang mga teknikal na salita ng isang kaaway kaysa sa katotohanang hawak-hawak niya sa kanyang mga bisig. Safety? Israel, pinirmahan mo ang death certificate niya kanina. Kung hindi dahil sa batang ito, itinuro ni Amihan si Bituin na tahimik na nakatayo sa sulok, ay baka nasa loob na ng kabaong ang anak natin ngayon. At ngayon, sasabihin mo sa akin na ako ang hindi ligtas? See? This is exactly what I'm talking about. Agaw ni Carmela habang dahan-dahang lumalapit kay Amihan na tila ba nagpapaamo ng isang mailap na hayop. You are paranoid, Amihan. Ang batang yan ay isang janitor lamang, walang alam sa medisina. He just got lucky with some muscle stimulation. Pero ikaw, kailangan mo ng professional na tulong. We need to admit you to the psychiatric wing immediately. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang maliit na galaw mula kay Samara. Ang munting daliri ng sanggol ay humawak sa kanyang buhok. Isang mahinang hila na tila nagsasabing, Inay, huwag mo akong iiwan. Napatingin si Amihan sa mukha ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang munting nanggiti sa mga labi ni Samara habang natutulog. Para kay Carmela, ito ay isa lamang muscle spasm. Ngunit para kay Amihan, ito ay ang patunay ng isang kaluluwang nagpapasalamat. Dahan-dahang kinuha ni Carmela ang isang folder mula sa mesa at iniabot ito kay Israel. Ang puting papel sa loob ay may pamagat na malinaw at malupit. Voluntary Commitment Form. Ito ay ang dokumentong magbibigay ng kapangyarihan sa ospital na ikulong si Amihan at ihiwalay siya sa kanyang anak sa ilalim ng dahilan ng mental health preservation. Tumingin si Carmela kay Israel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakakurba sa isang tagumpay na hindi pa lubos. Israel, isipin mo ang hinaharap kapag nalaman ng board na nagkamali ka sa pagdeklara ng kamatayan, tapos na ang karera mo. Pero kung sasabihin nating nagkaroon ng komplikasyon at ang asawa mo ay kasalukuyang ginagamot dahil sa mental breakdown, maililigtas natin ang ospital. Maililigtas mo ang sarili mo. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Amihan. Naririnig niya ang bawat tibok ng kanyang sariling puso. Mabilis at puno ng kaba. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Israel, ngunit mas nakita niya ang unti-unting paglamay ng ambisyon sa kanyang puso. Kinuha ni Israel ang ballpen mula sa bulsa ng kanyang coat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Tila ba, ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong nagpapatigas sa kanyang desisyon. Para sa ikabubuti mo ito, Amihan, ang tanging nasabi ni Israel habang idinidiin ang dulo ng ballpen sa papel. Nanigas ang buong katawan ni Amihan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging naging malinaw na imahe sa kanyang harap ay ang ballpen ni Israel na gumuguhit na ng unang titik ng kanyang pangalan sa ilalim ng dokumentong magtatapon kay Amihan sa kadiliman. Bakit ang taong nangakong magiging sandigan mo ay siya ring taong nagtatayo ng pader para ikulong ka? Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman ni Amihan na unti-unting namamatay ang huling piraso ng kanyang paggalang sa kanyang asawa. Huwag kang matakot, Amihan. Dito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo ni Samara. Ang mga salitang yon ni Israel
ay binitawan niya habang marahang hinahaplos ang buhok ni Amihan. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-aaruga, na tila ba bumalik sila sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. Inilapit niya si Amihan sa kanyang dibdib, binalot ng isang yakap na dati-rati ay nagsisilbing kanlungan ng babae sa tuwing may bagyo. Ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling kolon na may halong bango ng ospital ay bumalot sa pandama ni Amihan. Sa isang sandali, gustong maniwala ni Amihan. Gusto niyang isandal ang lahat ng kanyang pagod at takot sa balikat ng kanyang asawa. Ngunit habang nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Israel, hindi ang tibok ng puso ng isang mapagmahal na asawa ang kanyang nararamdaman, kundi ang isang malamig at mekanikal na ritmong walang buhay. Ang yakap na ito ay hindi isang kanlungan. Ito ay isang hawla na gawa sa seda. Magpahinga ka muna, okay? Bulong ni Israel habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadausdos sa pisngi ni Amihan. The doctors will take care of you. At si Samara, ililipat muna natin siya sa isang espesyal na nursery kung saan mas mababantayan siya ni Dr. Carmela. I just want the best for both of you, sweetheart. Tumango si Amihan, isang matipid na pagsang-ayon na nanggaling sa kanyang mga labi, ngunit hindi sa kanyang puso. Pinanood niya ang kanyang asawa habang tinatawag nito ang mga nurse upang ihanda ang kanyang silid. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng pasilyo, nakita ni Amihan ang anino ni Israel na tila uent-unting humahaba at nagiging isang estranghero. Nang maihatid na si Amihan sa isang pribadong silid, nagkunwari siyang natutulog. Pinakinggan niya ang bawat yabag ng sapatos sa labas, ang bawat mahinang pagbukas at pagsara ng mga pinto. Nang masiguro niyang wala ng tao sa paligid, dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala. Kailangan niyang makita si Samara. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang pasilyo ay tahimik. Tila isang sementeryong binabalot ng artipisyal na liwanag. Naglakad siya ng nakayapak. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makinis na tiles. Habang papalapit siya sa opisina ni Israel, narinig niya ang mga pamilyar na boses. Huminto siya sa likod ng malaking haligi, pinipigilan ang kanyang paghinga. Sigurado ka ba rito, Israel? Once she's in the psychiatric wing, wala nang maniniwala sa kanya. Ang boses yon ni Dr. Carmela, puno ng isang mapait na tagumpay. Kailangan nating mapanatili ang kwento na ang pagkabuhay ng bata ay isang milagrong gawa ng ospital natin. Hindi ng batang janitor na yon. At ang pagkawala ng malay ni Samara kanina, sasabihin nating kasalanan ni Amihan dahil sa kapabayaan niya. I know, Carmela. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Ang sagot ni Israel, ang kanyang tinig, ay wala ng bakas ng lambing na ipinakita niya kanina. Tomorrow morning at exactly 6 a.m., the transfer papers will be finalized. Ilalayo natin siya rito. As for the baby, kailangan mong siguraduhin na walang ibang makakalapit sa kanya kundi ikaw. We can't let anyone find out about the dosage error you made. Naramdaman ni Amihan ang isang malamig na agos ng tubig na tila dumaan sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa semento. Hindi lamang siya ipinagkakanulo ni Israel para sa kanyang karera. Nakikipagsabuatan din ito sa babaeng muntik nang pumatay sa kanilang anak. Don't worry, Israel, dugtong ni Carmela na may kasamang mahinang tawa na tila isang huni ng ahas. By tomorrow, Amihan will be just another tragic story of a broken mother. At ang anak niyo, she'll be the face of Saint Veridiana's medical miracle. Tayong dalawa ang magiging bida rito. Napapikit si Amihan sa tindi ng sakit. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang laso na uant-unting pumapatay sa huling alaala ng kanilang pagmamahalan. Ang lalaking hinalikan niya kanina, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay siya ring lalaking naghuhukay ng kanyang libingan
habang buhay pa siya. Isang matinding determinasyon ang sumibol sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hindi siya papayag na maging biktima lamang ng kanilang mga ambisyon. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang elevator patungo sa nursery. Wala na siyang oras. Bukas ng madaling araw, mawawala na sa kanya ang lahat. Kailangan niyang kumilos ngayon bago pa tuluyang sumikat ang araw na magdadala sa kanya sa kadiliman. Ang bawat hakbang ni Amihan sa madilim na pasilyo ng ospital ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang dating itinuturing niyang santuwaryo yun ng buhay ay naging isang piitan ng kasinungalingan. Sa ilalim ng suot niyang manipis na gown, ang kanyang balat ay naninigas sa lamig. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang lagnat. Dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungo sa neonatal intensive care unit. Ang bawat pagkurap ng mga ilaw sa kisame ay tila isang babala, isang hudyat, na ang oras ay mabilis na nauubos. Nang makarating siya sa tapat ng glass door, nakita niya ang kanyang anak. Si Samara ay nakahiga sa gitna ng mga makinang tumumitunog ng maindayog, tila mga bantay na walang kaluluwa. "Inay, narito na ako." Ang mahinang bulong ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang isang nurse na abala sa pagsusulat. Sa isang iglap, isang maliit na kaluskos ang narinig mula sa gilid ng service entrance. Lumitaw ang maliit na ulo ni Bituin. Ang bata ay may suot na kapote na gawa sa sako at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Hindi nagsalita ang bata. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay at senenyasan si Amihan na bilisan ang pagkilos. Ginamit ni Amihan ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang buksan ang pintong hindi nakalock. Mabilis niyang kinuha ang kanyang anak. Dahan-dahang tinanggal ang mga wire at tubo na nakakabit sa maliit na katawan nito. Sa bawat pagtanggal, tila may bahagi ng kanyang puso na nababawasan ng bigat. Binalot niya si Samara sa makapal na kumot na dala ni Bituin. Isang kumot na amoy usok at pag-ibig, malayo sa amoy ng chemical ng Saint Veridiana. "Halina po, ma'am," ang pabulong na yaya ni Bituin. "Naghihintay po ang lola sa labas. Hindi po nila kayo makikita sa daanan ng mga basura." Ang pagtakas ay isang malabong alaala ng takot at pagmamadali. Dumaan sila sa mga pasilyong puno ng mga nakatambak na labada at mga basurang medikal. Ang amoy ng nabubulok at disinfectant ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Nang makalabas sila sa service gate, sinalubong sila ng matinding buhos ng ulan. Ang langit ng Makati ay tila nakikiramay. Ibinubuhos ang lahat ng luha para sa isang inang kinuha ang katarungan sa sarili niyang mga kamay. Sumakay sila sa isang lumang tricycle na naghihintay sa madilim na sulok ng kalsada. Ang bawat talamsik ng tubig sa kalsada ay tila isang paghabol sa kanila. Yakap-yakap ni Amihan si Samara nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Pinoprotektahan ng sanggol mula sa bawat patak ng ulan na tila mga pana mula sa langit. Makalipas ang halos isang oras na paglalakbay sa gitna ng baha at dilim, huminto ang tricycle sa tapat ng isang maliit at barong-barong na bahay sa gilid ng riles ng tren. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakatayo ang isang matandang babae na may malalim na mga kulubot sa mukha ngunit may mga matang puno ng liwanag. Si Lola Rosa. "Pumasok kayo. Bilis," ang mahinahong utos ng matanda. "Dito, hindi kayo maaabot ng kanilang mga galamay na gawa sa ginto." Inihiga ni Amihan si Samara sa isang malinis na banig. Sa loob ng maliit na bahay, ang ingay ng ulan sa bubong na lata ay tila isang musikang nagbibigay ng proteksyon. Ngunit ang katahimikang yon ay agad na naputol. Mula sa malayo, narinig nila ang mahabang huni ng sirena. Isang tunog na uent, unting lumalapit, bumabasag sa katahimikan ng gabi.
Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga butas ng pader na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tila isang daliri na itinuturo ang kanilang kinaroroonan. Napayakap si Amihan kay Lola Rosa habang si Bituin ay mabilis na sumilip sa siwang ng pinto. "Narito na sila, ma'am," ang nanginginig na sabi ni Bituin. "Maraming sasakyan ng pulis. At nakikita ko po ang sasakyan ni Sir Israel." Naramdaman ni Amihan ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na akala niya ay naiwan na niya sa ospital ay muling bumalik, mas matalas at mas malupit. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak at pagkatapos ay sa pintong tila anumang sandali ay mawawasak ng mga taong gustong kumuha sa kanyang kalayaan. Paano nga ba lalaban ang isang inang? Ang tanging sandata ay pag-ibig laban sa isang mundong ang sandata ay kapangyarihan at batas? Amihan, lumabas ka na riyan. Huwag mong gawing krimen ang pagkakasakit mo. Ang boses ni Israel ay nanggagaling sa isang megaphone. Umaalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng ulan at ang dagundong ng dumarating na tren sa di kalayuan. Sa loob ng maliit na dampa ni Lola Rosa, ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw mula sa labas ay tila isang latay sa balat ni Amihan. Napayakap siya nang mahigpit sa kanyang tuhod habang nakaupo sa sahig na gawa sa kawayan. Ang init ng katawan ni Samara sa kanyang tabi ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Ang amoy ng basang lupa at ang amoy ng mga pinatuyong damo sa loob ng bahay ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan kahit na ang buong mundo ay nagbabantang gumuho sa kanyang paligid. "Lola, kukunin nila ako. Ibabalik nila ako sa kulungan na yon." Ang nangangatog na bulong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot, tila isang usa na nasok sa bitag. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Lola Rosa. Hindi bakas sa kanyang mukha ang kaba. Kahit na ang mga anino ng mga pulis ay malinaw na nakikita sa dingding na gawa sa sako at kahoy. Kinuha ng matanda ang isang mangkok ng mainit na tsaa na may amoy ng luya at pandan at inilapit ito sa mga labi ni Amihan. "Uminom ka muna, anak. Ang takot ay parang usok. Mabilis itong bumabalot at nakakasakal, pero wala itong bigat kung hindi mo ito hahayaang pumasok sa iyong puso." Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa malalaking gusali. Minsan, ito ay nagtatago sa mga pusong marunong maghintay. Pero ang pulis, si Israel, ang kapangyarihan nila. Hayaan mo silang sumigaw sa labas. Ang mahinahong sagot ng matanda, habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Amihan. Ang bahay na ito ay maliit, pero ito ay itinayo sa ibabaw ng katotohanan. At ang katotohanan ang huling tatayo kapag tumila na ang bagyo. Ang mga taong sumisigaw ay karaniwang ang mga taong may itinatagong takot. Habang nagsasalita si Lola Rosa, si Bituin ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ng sanggol sa isang sulok. Bigla itong huminto sa kanyang ginagawa. Ang kanyang maliit na kamay ay may kinuha mula sa loob ng mga tupi ng lampin ni Samara. Isang bagay na hindi niya napansin noong nagmamadali silang lumabas ng ospital. Isang maliit na bote ng salamin, may lamang malinaw na likido at may sulat kamay na label na nakadikit dito. Villa Corta, Private Storage. "Ma'am, ano po ito?" ang tanong ni Bituin habang ipinapakita ang bote sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Naalala niya ang mga huling sandali sa ospital bago tumigil ang puso ni Samra. Ang palihim na pagpasok ni Carmela sa silid, ang mabilis na pagturok ng isang syringe at ang kakaibang pagmamadali nito na itago ang anumang bakas. Iyan ang lason na muntik nang pumatay sa anak ko." Ang nanginginig na sabi ni Amihan. Ang galit ay unti-unting pumapalit sa kanyang takot. Ito ang ebidensya. Kaya pala ayaw nilang mabuhay si Samara.
Dahil ang bawat hininga ng anak ko ay patunay ng kanilang kasalanan. Isang malakas na kalampag ang narinig sa pinto. Dahilan upang may mahulog na ilang alikabok mula sa kisame. Buksan niyo ito! Pulis ito! Kung hindi niyo bubuksan sa loob ng 10 segundo, mapipilitan kaming gibain ang pintong ito. Tumayo si amihan. Bit-bit ang maliit na bote ng gamot sa kanyang kanang kamay at ang kanyang anak sa kanyang kaliwang bisig. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang matinding pagmamahal. Hindi na siya ang amihan na sunod-sunuran. Hindi na siya ang asawang pwedeng patahimikin ng isang yakap o isang banta. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, isang boses ang muling umalingaw-ngaw, mas malapit at mas mapanganib. Boses ni Israel na tila nasa tapat na mismo ng bintana. Ang kanyang anino ay humahaba at bumabalot sa buong silid. Amihan, kung hindi ka lalabas ngayon, sisiguraduhin ko na hinding-hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. Idedeklara kitang baliw at mapanganib sa harap ng korte. Isang pirma ko lang, amihan. Isang pirma ko lang at mabubura ka sa mundo ni Samra. Napatingin si amihan sa maliit na bote sa kanyang kamay. Ito ang kanyang alas, ang kanyang tanging paraan upang labanan ang higanting kinalaban niya. Ngunit sapat na nga ba ito laban sa isang lalaking handang pumatay ng sariling dangal para sa kapangyarihan? Ang pinto ay nagsimulang mag-crack sa ilalim ng puwersa mula sa labas. Ang mga kahoy ay tila dumadaing sa bigat ng bawat tulak. Lola, anong gagawin ko? Ang tanong ni amihan sa gitna ng kanyang pagtangis. Habang ang mga flashlight mula sa labas ay sumisilip na sa mga siwang ng pader, tumingin si Lola Rosa sa kanya ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin sa gitna ng madilim na gabi. Buksan mo ang pinto, anak, pero huwag kang lalabas bilang biktima na nanginginig sa takot. Lumabas ka bilang isang hukom na dala ang katotohanan. Ipakita mo sa kanila na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang talunin ng anumang batas ng tao. Sa isang huling malakas na pagtulak, ang pinto ay tuluyang bumukas. Ang silid ay napuno ng nakasisilaw na puting liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at ng sigawan, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Bituin. Isang lumang recorder na kanina pa pala nakabukas. Ibigay mo sa akin ang bata, amihan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. You are sick and you're putting our daughter in danger. Ang boses ni Israel ay puno ng awtoridad, isang tinig na nakasanayan ng sundin ng libu-libong empleyado sa St. Veridiana. Sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight ng pulis, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at kalkulado. Habang nakatayo siya sa wasak na pintuan ng dampa ni Lola Rosa, ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa maputik na sahig. Isang malupit na paalala ng agwat ng kanilang mga mundo. Niyakap ni amihan si Samara ng mas mahigpit, ramdam ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol sa kanyang dibdib. Ang amoy ng ulan na humahalo sa amoy ng takot ay tila sumasakal sa kanya. Sa kanyang kanang kamay, nararamdaman niya ang tigas ng maliit na bote ng gamot, ang ebidensyang hawak niya laban sa kasinungalingan ng kanyang asawa. Hindi ako ang may sakit, Israel, ang sagot ni amihan. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig sa kabila ng takot. Ang may sakit ay ang ambisyon mo. Ang may sakit ay ang ospital na ito na mas pinahahalagahan ng pangalan kaysa sa buhay ng isang sanggol. Isang opisyal ng pulis ang humakbang pasulong, ngunit mabilis na humarang si Lola Rosa. Ang matandang babae, sa kabila ng kanyang kaliitan, ay tila isang higante sa harap ng mga lalaking armado. Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot ng langit. Ang inang ito ay hindi magnanakaw. Kinuha lamang niya ang pagmamay-ari niya mula sa mga taong gustong pumatay rito.
Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na dagundong ng dumarating na tren ang yumanig sa buong paligid. Ang tunog ng bakal na humahataw sa rails ay tila isang sigaw ng kalayaan para kay Amihan. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang ang pansin ng mga pulis ay naisalin sa ingay at panginginig ng lupa, hinila ni Bituin ang laylayan ng damit ni Amihan. "Ma'am, sa likod po. May daanan po patungo sa Riles." Ang pabulong na turo ng bata. Ang pagtakas sa pangalawang pagkakataon ay tila isang malabong panaginip. Sa gitna ng dilim at ng usok ng tren, nagawa nilang makalusot sa kabilang panig ng rails. Ngunit alam ni Amihan na hindi sapat ang pagtatago. Kung gusto niyang wakasan ang bangungot na ito, kailangan niyang bumalik sa pinagmulan ng lahat. Kailangan niyang pasukin ang kuta ng kaaway. Gamit ang isang lumang jacket at sombrero na ibinigay ni Lola Rosa, muling bumalik si Amihan sa Saint Veridiana sa madaling araw. Kasama si Bituin, nakabisado ang bawat sulok ng service entrance. Dumaan sila sa lagusan ng mga maruruming labada. Ang bawat amoy ng chemical at sabon ay tila nagpapabalik sa kanya sa alaala ng gabi, kung kailan siya halos mawalan ng anak. Nang makarating sila sa computer room ng medical records, ang katahimikan ay tila isang nagbabantang kaaway. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga monitor na naglalabas ng asul na kislap. Sa tulong ni Bituin, na mabilis na nakakaalam ng mga password dahil sa madalas na paglilinis sa silid, binuksan nila ang file ni Samara. Doon, sa ilalim ng mga nakatagong logs, nakita ni Amihan ang katotohanan. Isang entry ang binura ni Dr. Carmela. Isang record ng gamot na ibinigay bago tumigil ang puso ng bata. Ngunit hindi ito tuluyang nabura sa system backup. Ang likidong nasa loob ng boteng dala ni Amihan ay tumugma sa bura na record. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sadyang maling dosage upang magmukhang may seryosong komplikasyon ang bata. Nahanap ko na, Bituin. Narito ang lahat. Ang bulong ni Amihan, habang ang mga luha ng galit ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang ebidensya ng pagtatangka ni Carmela na frame upin siya bilang isang pabayang ina ay malinaw na nakasulat sa digital na tinta. Ngunit bago pa man niya masave ang file, isang biglang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang flashlight na nagmula sa pintuan. Ang anino ng isang gwardiya ay humaba sa sahig at ang tunog ng pagbunot ng radyo ay bumasag sa katahimikan. "Sino yan? Anong ginagawa niyo rito sa oras na ito?" Ang sigaw ng gwardiya habang mabilis na lumalapit. Nanigas si Amihan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Tila ba gusto nitong tumakas mula sa kanyang dibdib. Ang hawak niyang flash drive ay hindi pa tapos mag-copy. Ang bawat porsyento na lumilitaw sa monitor ay tila isang taon ng kanyang buhay na unti-unting nawawala. "Bituin, tumakbo ka na." Ang mahinang utos ni Amihan, ngunit ang bata ay hindi gumalaw. Nang malapit na ang gwardiya, nakita ni Amihan ang refleksyon ng sarili niya sa monitor. Hindi na siya ang mahinang Amihan. Siya ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para lamang sa katarungan ng kanyang anak. Ngunit sapat na kaya ang katotohanan para makalabas siya ng buhay sa silid na ito? Huwag mong subukang ituloy ang pag-save sa file na yan, Amihan. Nakapaligid na ang security sa buong floor na ito. Wala ka nang kawala. Ang boses ni Dr. Carmela ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na medical records room, kasabay ng tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. Hindi lamang ang gwardiya ang naroon. Dahan-dahang lumabas si Carmela mula sa anino. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang ngising puno ng pananalo. Ang puting coat niya ay tila isang baluti ng kapangyarihan, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot ni Amihan. Dahan-dahang binitawan ni Amihan ang mouse, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor. 78%, 2% na lang at nasa kanya na ang lahat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa, habang si Bituin ay mas lalong isiniksik ang sarili sa ilalim ng counter. Yakap-yakap ang natutulog na si Samra.
Akala mo ba ay ganoon kadaling pasukin ang system ko? Ang muling sabi ni Carmela, habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang hatol ng kamatayan sa ibabaw ng tiles. You're just a washed-up broadcaster, amihan. Isang inang nawawala na sa sariling katinuan. Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng publiko laban sa akin? Laban sa ospital na ito? Hindi ito tungkol sa akin, Carmela. Ang sagot ni amihan, pinipilit na gawing matatag ang kanyang boses sa kabila ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Tungkol ito sa katotohanan. Tungkol ito sa bote ng gamot na nahanap namin. Alam ko ang ginawa mo. Alam ko na sinadya mong lagyan ng laso ng katawan ng anak ko para pagtakpan ang pagkakamali mo sa dosage. Huminto si Carmela sa harap ni amihan. Isang di pa lamang ang agwat nila. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila mga tuyong dahon na kinuskos sa isa't isa. Lason! It was a calculated risk, amihan. Isang paraan para maisalba ang reputasyon ko at ang ospital na pinaghirapan ni Israel na itayo. At sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa isang janitor at sa isang baliw na babae? Biglang hinablot ni Carmela ang flash drive mula sa computer bago pa man matapos ang huling porsyento. Pinanood ni amihan ang pag-itim ng screen, tila ang kanyang huling pag-asa ay namatay kasama ng liwanag ng monitor. Napakababaw mo, amihan, ang bulong ni Carmela habang idinidiin ang flash drive sa palad ng kanyang kamay. Sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga may kayang bumili nito. At ikaw? Wala kang kahit na ano. Kahit ang asawa mo, mas pinili ako kaysa sayo. Mas pinili niya ang posisyon niya kaysa sa isang pamilyang sira-sira na. Naramdaman ni amihan ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Hindi dahil sa sinabi ni Carmela tungkol kay Israel, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng nasa harap niya. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang sampal na gumigising sa huling bahagi ng pagkatao ni amihan na natutulog pa. Mali ka, Carmela, ang mahinang sabi ni amihan. Mayroon akong isang bagay na hinding-hindi niyo makukuha ni Israel. Mayroon akong lakas ng isang inang walang kinakatakutan. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man makakilos ang gwardiya, biglang itinulak ni amihan ang mabigat na computer monitor patungo kay Carmela. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin at ang pagkagulat ng doktor ay nagbigay ng sapat na segundo para kay Bituin na mabilis na lumabas mula sa ilalim ng mesa at tumakbo patungo sa fire exit. Habulin niyo sila! Huwag niyo silang hahayaang makalabas ng buhay! Ang nanggagalaiting sigaw ni Carmela habang pilit na inaayos ang kanyang sarili mula sa pagkakatumba. Ang pagtakas sa mga pasilyo ng Saint Veridiana ay tila isang maze ng kamatayan. Ang bawat anino ay tila may dalang panganib. Ngunit habang tumatakbo sila, isang bagay ang napansin ni amihan. Ang flash drive na hinablot ni Carmela? Hindi iyon ang orihinal. Ang orihinal ay nasa loob ng medyas ni Bituin na mabilis na nailipat ni amihan nung mga sandaling nag-uusap sila. Nang makarating sila sa parking lot, sinalubong sila ng isang pamilyar na sasakyan. Isang lumang jeepney na pag-aari ng mga kaibigan ni Lola Rosa. Ngunit bago pa man sila makasakay, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Isang itim na SUV. Bumukas ang pinto at lumabas si Israel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may kasamang isang bagay na hindi maipaliwanag ni amihan. Isang takot na tila ngayon lang niya nakita sa kanyang asawa. Amihan, ibigay mo na ang bata. Ang utos ni Israel, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Carmela. Please, isalba mo ang sarili mo. Isalba ang sarili ko o isalba ang karera mo, Israel? Ang tanong ni amihan habang nakatayo sa gitna ng ulan, yakap-yakap ang kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga gwardya at ang matatalim na tingin ni Israel ay tila nagbubuo ng isang bitag na wala ng labasan.
Ngunit ang huling nakita ni Amihan, bago magdilim ang paligid dahil sa pagod, ay ang isang maliit na pulang ilaw sa dashcam ng jeepney. Isang bagay na hindi napansin ni Israel. Amihan, pakiusap. Huwag mong palubhain ang sitwasyon. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon na ayusin ito ng pribado. Sumama ka na sa akin at ipapangako kong walang mangyayaring masama sa iyo. Ang boses ni Israel ay pilit na pinapakalma, ngunit sa ilalim niyon ay bakas ang isang gipit na tono. Nakatayo siya sa gitna ng parking lot, hinahayaan ng ulan, nabasain ang kanyang mamahaling suit, tila isang pagsisisi na huli na ang lahat. Ang mga headlight ng kanyang itim na SUV ay naglalabas ng matatalim na sinag ng liwanag na tumatama sa mga mata ni Amihan. Tila ba gusto siyang bulagin ng kanyang sariling asawa. Iyakap ni Amihan si Samara sa ilalim ng kanyang basang jacket. Ramdam niya ang panginginig ng maliit na katawan ng sanggol. Isang panginginig na tila humihingi ng init na hindi maibigay ng paligid. Tumingin si Amihan sa jeepney na naghihintay sa kanya kung nasaan si Bituin na nakahawak sa pinto. Ang mga mata nito ay puno ng kaba para sa kanilang kaligtasan. Pribado, Israel? O baka ang ibig mong sabihin ay gusto mong itago ang dominyo ni Carmela sa ilalim ng rug? Ang tawa ni Amihan ay puno ng pait, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa hagupit ng hangin. Nakita ko ang mga records, alam ko ang kasinungalingan nyo, at sa kabila ng lahat ng iyon, nagagawa mo pa ring tumayo riyan at sabihing poprotektahan mo ako? Hindi mo naiintindihan ang bigat ng kinalalaban mo. Ang sigaw ni Israel, nawawala na ang kanyang pasensya. Ang bawat salita niya ay sinasabayan ng malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong ng mga sasakyan. Si Carmela. May hawak siyang mga dokumentong pwedeng sumira sa atin. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin, para kay Samara. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili, Israel. Ang sagot ni Amihan habang humahakbang paatras patungo sa jeepney. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay noong sandaling mas pinili mong maniwala sa isang mamamatay tao kaysa sa sarili mong asawa. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga bota ng mga security guard ay muling narinig sa semento. Ang ingay ng kanilang mga radyo ay tila mga huni ng mga buwitreng naghihintay ng biktima. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa mukha ni Israel. Isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Inilabas ni Israel ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Amihan, ito na ang huling babala. Kapag hindi ka sumakay sa sasakyang ito, tatawagan ko ang pulis. Iuulat ko na kinidnap mo ang sarili nating anak at nasa ilalim ka ng isang matinding mental episode. Walang maniniwala sa iyo. Ang buong bansa ay makikita ka bilang isang baliw na ina na mapanganib para sa kanyang sanggol. Ang bawat salita ni Jezreel ay tila isang malupit na hatol. Naramdaman ni Amihan ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang sitwasyon ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Samara, ang kanyang munting anghel na walang malay, sa digmaang nagaganap sa kanyang paligid. Isang munting galaw ang ginawa ni Bituin mula sa loob ng jeepney. Inabot ng bata ang kanyang kupas at basang sombrero upang itakip sa ulo ni Samara. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga na hindi nagawa ni Israel sa buong buhay ng bata. Ang munting gintong sandaling ito ang nagbigay kay Amihan ng huling lakas na kailangan niya. Gawin mo ang gusto mo, Israel. Ang pabulong na sabi ni Amihan, ngunit sapat na para marinig ng lalaki sa kabila ng ingay ng bagyo. Pero tandaan mo ito, ang boses na dati mong ginagamit para mahalin ako ay siya ring boses na maglalantad sa inyo sa buong mundo. Mabilis na tumalon si Amihan sa loob ng jeepney. Ang driver ay agad na umarangkada. Ang tunog ng makina ay tila isang galit na leon na kumakawala sa kadiliman. Ang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay naglikha ng matinding tilamsik ng putik
patungo sa direksyon ni Israel. Tila ba ang mismong lupa ay isinusuka ang kanyang presensya. Habang papalayo ang jeepney, nakita ni Amihan sa side mirror ang kanyang asawa na nakatayo pa rin sa ilalim ng ulan. Nakita niya ang pagpindot ni Israel sa kanyang phone, ang huling hakbang ng pagkakanulo. Ang mga pulang ilaw ng SUV ni Israel ay unti-unting naglaho sa dilim, ngunit ang tunog ng sirena mula sa malayo ay muling nagsimulang marinig. "Ma'am, saan po tayo pupunta?" Ang tanong ni Bituin. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Amihan sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga malalabong luha. Sa lugar kung saan hindi nila tayo kayang abutin ng kanilang pera. Pupunta tayo sa publiko. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, isang bagay ang napansin ni Amihan. Sa bag ni Bituin, may isang bagay na kumikislap, isang tracker na nakatago sa loob ng lampin na ibinigay ni Carmela kanina. Ang bawat segundong lumilipas ay mas lalo silang inilalapit sa isang bitag na hindi nila nakikita. "Bituin, ibigay mo sa akin ang tracker na yan." Ang tinig ni Amihan ay wala ng bakas ng takot, kundi isang malamig na determinasyon. Sa loob ng tumatakbong jeepney, ang bawat kislap ng maliit na pulang ilaw mula sa tracker ay tila isang mata ng demonyo na nagmamasid sa kanila. Alam ni Amihan na hindi sila makakatakas hanggat dala nila ang bagay na ito. Ngunit sa halip na itapon ito sa kalsada, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling sugal para sa kanyang katarungan. Ibinigay nila ang tracker sa isang driver ng truck na patungo sa malalayong lalawigan sa norte. Isang mabilis na kilos na ginawa ni Bituin habang nakahinto sa traffic. Habang ang mga pulis at ang SUV ni Israel ay humahabol sa maling direksyon, si Amihan ay patungo sa gitna ng Makati, sa mismong puso ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Ang St. Veridiana Medical Center ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na ilaw para sa kanilang ika-25 anibersaryo. Ang bulwagan ay puno ng mga matatanda at makapangyarihang tao, mga amoy ng mamahaling pabango, at tunog ng mga basong kristal na nagkakalitukan sa gitna ng pagdiriwang. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Israel at Dr. Carmela. Suot ang kanilang pinakamagagandang ngiti habang tumatanggap ng parangal para sa milagro ng St. Veridiana, ang pagkabuhay ni Samara. Pumasok si Amihan sa likuran ng bulwagan. Hindi na siya ang basang ina na tumakas sa ulan. Gamit ang isang hiram na bestida mula sa mga kaibigan ni Lola Rosa at ang kanyang kakayahan bilang dating tanyag na broadcaster, inayos niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang muka ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na matagal na niyang ibinaon para sa kanyang asawa. At ang milagrong ito ay patunay na ang ating ospital ay nananatiling pinakamahusay sa buong bansa. Ang pagtatapos ni Dr. Carmela sa kanyang talumpati, sinalubong ng malakas na palakpakan. Ngunit bago pa man makababa si Carmela, ang boses ni Amihan ay biglang umalingaw-ngaw sa buong sound system ng bulwagan. Isang boses na pamilyar sa milyon-milyong Pilipino, malinaw, malalim, at puno ng katotohanan. Ang milagrong sinasabi niyo ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat ulo sa loob ng bulwagan ay lumingon sa likuran. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga sa loob ng silid ay napatid. Nakita ni Amihan ang pagpalo ng takot sa mukha ni Israel at ang unting pagguho ng maskara ni Carmela. Naglakad si Amihan patungo sa entablado. Hawak ang flash drive at ang recorder na dala ni Bituin. Sa malaking screen sa likuran ng entablado, biglang lumitaw ang mga dokumentong binura sa computer system, ang patunay ng maling dosage at ang sadyang pagtatangka ni Carmela na lasunin ng bata. Kasunod nito, ang boses ni Carmela mula sa recorder ay narinig ng lahat. Kailangan nating mapanatili ang kwento. Maililigtas natin ang ospital. Maililigtas mo ang sarili mo, Israel.
Ito ba ang milagrong ipinagdiriwang nyo? Ang tanong ni Amihan, habang nakatayo sa harap ng kanyang asawa. Ang pumatay ng sariling anak para lamang sa isang parangal? Ang ituring na baliw ang sarili mong asawa para lamang pagtakpan ng isang krimen? Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa bulwagan. Ang mga mamamahayag na naroon ay mabilis na naglabas ng kanilang mga kamera. Ang mga kislap ng flash ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Carmela. Sa gitna ng kahihiyan, ang huling hibla ng katinuan ni Carmela ay tuluyang naputol. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Amihan. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang dapat na nawala. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, kumuha si Carmela ng isang matulis na gunting mula sa mesa ng mga parangal at dinaluhong si Amihan. Ang mga tao ay sumigaw sa takot. Ang tunog ng mga silya na natutumba ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inasahan ni Amihan ang sakit, ngunit bago pa man siya maabot ni Carmela, isang katawan ang humarang sa kanyang harap. Ang tunog ng punit na tela at ang mahinang pagdaing ng sakit ay narinig ni Amihan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Israel na nakayakap sa kanya. Tinanggap ang saksak na para sana sa kanya. Ang puting polo ni Israel ay unti-unting nabahira ng pulang likido. Isang mantsa na tila isang huling lagda ng kanyang pagsisisi. Amihan. Samara, ang pabulong na sabi ni Israel bago tuluyang lumambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak sa sahig. Napatigil ang buong mundo ni Amihan. Ang katarungang hiningi niya ay dumating. Ngunit ang presyo nito ay ang dugong dumadaloy ngayon sa kanyang paanan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakita ni Amihan ay ang mga mata ni Israel na puno ng luhang, tila humihingi ng isang bagay na hindi na kayang ibigay ng pagkakataon. Huwag kang hihingi ng tawad, Israel. Hindi mababayaran ng isang saksak ang bawat luhang ibinuhos ko para kay Samara. Ang tinig ni Amihan ay mahina. Halos isang bulong na lamang sa gitna ng malamig at puting silid ng intensive care unit. Nakaupo siya sa gilid ng kama kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang matatag na toreko, ngunit ngayon ay tila isang marupok na anino na lamang. Ang tunog ng mga makinang sumusukat sa pintig ng puso ni Israel ay ang tanging bumasag sa katahimikan. Isang ritmo na tila nagpapaalala sa bawat segundong nasayang sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Sa labas ng silid, ang mundo ng San Veridiana ay gumuho na. Ang mga balita ay puno ng imahe ni Dr. Carmela Villacorta na kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay nabubura na ang makeup dahil sa pawis at galit. Ang ospital na itinuring nilang palasyo ay naging isang sementeryo ng kanilang mga pangarap. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging mahalaga ay ang bigat ng mga salitang hindi nasabi. Sa loob ng mahabang panahon, dahan-dahang imulat ni Israel ang kanyang mga mata. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapo. Ang benda sa kanyang dibdib ay muling nabahira ng munting kulay ng rosas. Tumingin siya kay Amihan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, wala nang bahid ng ambisyon o pagmamataas sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang isang matinding paghingi ng paumanhin na hindi kayang bigkasin ng kanyang tuyot na labi. Amihan, ang paos na tawag ni Israel. Ang kanyang kamay, na dati ay laging abala sa pagpirma ng mga dokumento, ay nanginginig na umabot sa kamay ng kanyang asawa. Ang bata? Ligtas si Samara, ang sagot ni Amihan. Habang dahan-dahang iniuurong ang kanyang kamay, hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pagod na nanggaling sa kaluluwa. Nasa piling siya ni Lola Rosa at Bituin. Doon, hindi niya kailangang maging isang milagro para lamang sa isang press release. Doon, siya ay isang sanggol lamang na minamahal.
Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Israel. Mabuti, mabuti naman. I deserve this, amihan. Ang bawat hapdi ng sugat na ito ay kulang pa para sa bawat sakit na idinulot ko sa inyo. I forgot. I forgot what it means to be a father because I was so busy being a director. Tumayo si amihan at lumapit sa bintana ng silid. Mula sa itaas, nakikita niya ang lungsod ng Makati. Ang mga ilaw na dati ay tila mga bituin na inaabot niya. Ngunit ngayon ay tila mga malamig na mata na lamang ng isang mapanghusgang mundo. Naalala niya ang boses niya sa radyo, ang boses na ginamit niya para ilantad ang katotohanan. Ngayon, ang boses na yon ay tila pagod na sa pakikipaglaban. Tinanggalan na ng lisensya si Carmela, ang pagpapatuloy ni amihan habang nakatingin sa malayo. At ang board ng ospital ay naglabas na ng desisyon. Pagkatapos mong gumaling, hihilingin nila ang iyong formal na resignation. Ang Saint Veridiana ay hindi na magiging sa iyo, Israel. Hindi ko na kailangan ng ospital na ito, amihan. Ang mahinang sagot ni Israel, kasabay ng isang malalim na buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng lason sa kanyang katawan. Ang tanging gusto ko na lang ay ang mahanap ang paraan kung paano muling makatingin sa salamin nang hindi nahihiya sa sarili ko. If you want to leave, if you want to take Samara and go as far as you can, I won't stop you. It is my final utang na loob to you. Lumingon si amihan sa kanyang asawa. Nakita niya ang isang lalaking wasak, ngunit sa unang pagkakataon, nakita rin niya ang isang lalaking nagsisimula nang mabuo muli ang pagkatao sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay unt-unting napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Hindi niya alam kung kaya pa niyang mahalin muli si Israel gaya ng dati, ngunit alam niyang hindi niya kayang mabuhay na may dalang puot sa kanyang puso. Magpagaling ka muna, Israel, ang huling sabi ni amihan bago siya lumakad patungo sa pinto. Hindi ko pa alam kung saan kami dadalhin ng tadhana ni Samara, pero ang alam ko, hinding-hindi ko na muling hahayaan na may ibang tao ang magdikta kung sino ako at kung ano ang halaga ng anak ko. Nang lumabas si amihan sa silid, sinalubong siya ng amoy ng ulan sa labas. Isang amoy na dati ay nagpapaalala sa kanya ng pagtakas, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng paglilinis. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Bituin na naghihintay, yakap-yakap ang isang bag ng mga gamit. Ang bata ay ngumiti sa kanya, isang ngiti na puno ng pag-asa na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Dahan-dahang naglakad si amihan palayo sa puting pasilyo. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang pagtuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay tumitibok ng may sariling ritmo, isang pintig na hindi na kailanman mapapatahimik. Ang amoy ng antiseptiko at malamig na semento ay isa na lamang malabong alaala na unti-unting tinatangay ng hanging dagat. Sa maliit na baybayin ng Batangas, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na katubigan, isang bagong buhay ang nagsimulang humabi ng sarili nitong kwento. 6 na buwan ang lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang Saint Veridiana. At sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, natagpuan ni amihan ang tunay na kahulugan ng salitang paghilom. Ang pintig ng Pag-asa Center ay hindi isang marangyang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito ay isang bahay na gawa sa kahoy at kawayan na pinalilibutan ng mga halamang gamot na itinanim ni Bituin at Lola Rosa. Dito, ang bawat iyak ng sanggol ay hindi tinutugunan ng malamig na makina, kundi ng mainit na palad at tapat na pag-aaruga. Sa loob ng center, abala si amihan sa pag-ayos ng mga record ng mga inang humihingi ng tulong. Ang kanyang boses, na dati ay ginagamit sa radyo upang magbalita ng mga trahedya, ay ginagamit na ngayon upang magbigay ng lakas
sa mga pusong sawi. Ang tunog ng kanyang panulat sa papel ay tila isang banayad na ritmo na sinasabayan ng tunog ng mga alon na humahampas sa buhanginan. Isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Hindi na ito ang lalaking may suot na mamahaling suit at may bakas ng kayabangan sa bawat hakbang. Si Israel ay nakasuot na lamang ng simpleng puting t-shirt. Ang kanyang balat ay bahagyang nangingitim dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. May dala siyang isang basket ng mga sariwang prutas at mga gamit para sa klinika. Dumating na ang mga supply mula sa bayan, amihan. Ang mahinang sabi ni Israel. Ang kanyang boses ay wala ng awtoridad, kundi isang malalim na pagpapakumbaba. Tumingin si amihan sa kanyang asawa. Hindi na siya nakakaramdam ng matinding galit na tila nagniningas na apoy. Sa halip, ang naroon ay isang kalmado at malawak na karagatan ng pag-unawa. Salamat, Israel. Maaari mo bang ilagay iyan sa kusina? Kasama ni Lola Rosa si Samara sa likuran. Isang munting kislap ng ligaya ang dumaan sa mga mata ni Israel. Ito ang kanyang buhay ngayon. Ang maging isang anino na tumutulong. Ang maging isang amang bumabawi sa bawat segundong nawala. Hindi siya humihingi ng mabilis na kapatawaran. Alam niyang ang tiwala ay parang isang basag na kristal na kailangang dahan-dahang idikit muli ng panahon. Sa labas, maririnig ang masayang tawag ni Bituin habang tinutulungan si Lola Rosa na magpatuyo ng mga dahon ng sambong. Ang bata ay nakatanggap na ng kanyang formal na iskandalo para sa kursong medisina sa hinaharap, isang pangarap na hindi na lamang nakadepende sa swerte, kundi sa pagsisikap. Dahan-dahang lumakad si amihan patungo sa dalampasigan kung saan nakaupo si Lola Rosa habang karga-karga si Samara. Ang sanggol, na dati ay tila isang estatwang porselana sa loob ng morgue, ay ngayon ay malusog at masigla. Ang bawat hagik-hik ni Samara ay tila isang awit ng tagumpay laban sa kamatayan. Kinuha ni amihan ang kanyang anak mula sa matanda. Naramdaman niya ang init ng balat ni Samara, ang pintig ng puso nito na tila isang munting tambol na nagbibigay ng pag-asa sa buong mundo. Lumapit si Israel at tumayo sa tabi nila. Sapat na ang layo upang magbigay ng respeto, ngunit sapat na malapit upang maramdaman ang init ng kanilang pamilya. Tingnan mo, amihan, bulong ni Israel habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang ganda ng kulay ng langit. Parang ipinapaalala nito na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may umagang darating. Ang umaga ay hindi lang dumarating, Israel, sagot ni amihan habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Samara. Pinaghihirapan itong abutin. At sa wakas, narito na tayo. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, naglalabas ng mga kulay ng ginto at lila sa kalangitan, ang tunog ng pagtawa ng isang bata at ang mahinahong bulong ng hanging dagat ang naging huling himig ng kanilang kwento. Wala nang takot, wala nang mga lihim. Ang tanging natitira ay ang malalim at matatag ng hirap ng isang inang nagmahal, isang amang nagsisi, at isang buhay na muling nabuhay mula sa init ng tapat na pag-ibig. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang kapayapaan ang siyang tunay na gantimpala. Sa baybaying iyon, ang pintig ng pag-asa ay mananatiling buhay. Kasing tatag ng mga riles ng tren at kasing dalisay ng unang iyak ng isang sanggol sa madaling araw. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na hinipan ng banayad na hangin ng Batangas. Ang pintig ng Pag-asa Center ay hindi na lamang isang maliit na dampa. Isa na itong malawak na kanlungan kung saan ang modernong medisina at ang tradisyonal na sining ng hilot ay magkatuwang na nagbibigay ng buhay. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng amoy ng sariwang luyang dilaw, langis ng niyog, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid na nagbibigay ng pakiramdam ng isang walang hanggang yakap. Sa malawak na beranda ng center, nakaupo si amihan
habang pinagmamasdan ng isang eksenang dati ay tila isang imposibleng panaginip. Si Samara, na ngayon ay isang masigla at malusog na batang babae, ay masayang tumatakbo sa damuhan. Ang tunog ng kanyang malulutong na pagtawa ay humahalo sa huni ng mga ibon at ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa paligid. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang paalala na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan upang bumangon mula sa pinakamadilim na hukay. Sa tabi ni Samara ay si Bituin. Ang batang janitor noon ay isa na ngayong binata na nakasuot ng malinis na puting uniforme. Ngayong araw ang kanyang pag-alis patungo sa Maynila upang simulan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo ng medisina sa pamamagitan ng isang full scholarship. Binitbit ni Bituin ang kanyang lumang bag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng basura o takot, kundi ng mga pangarap na handa na niyang abutin. Lola Rosa, aalis na po ako. Ang paalam ni Bituin habang nagmamano sa matanda. Ang tunog ng kanyang paggalang ay sinundan ng isang mahigpit na yakap mula kay Lola Rosa na kahit matanda na ay nananatiling matatag ang tindig. Dalhin mo ang init ng iyong mga palad, apo. Ang pabulong na bilin ni Lola Rosa. Ang talino ay nasa isip, pero ang panggagamot ay laging nagsisimula sa puso. Lumapit si Amihan sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kanyang tabi ay si Israel. Malayo na ang itsura ni Israel sa direktor na dati ay lunod sa ambisyon. Wala na ang kurbata, wala na ang matatalim na tingin. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan at ang kanyang mga kamay ay may mga bahid ng lupa mula sa pag-aalaga sa hardin ng klinika. Handa ka na ba, Bituin? Ang tanong ni Israel habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Hindi ito hawak ng isang amo, kundi hawak ng isang ama o isang nakatatandang kapatid. Handa na po, Sir Israel. Salamat po sa lahat. Ang sagot ni Bituin na may kasamang ngiti. Nang makaalis na ang sasakyan ni Bituin, naiwan sina Amihan at Israel sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhanginan ay tila isang musikang nagpapatahimik sa anumang bakas ng nakaraan. Amihan, ang mahinang tawag ni Israel. Huminto siya at tumingin sa kanyang asawa. 5 taon na. Pero hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako na hindi mo ako hinayaang tuluyang maligaw. Salamat sa pagpapatawad. Tumingin si Amihan sa malawak na dagat. Ang pagpapatawad ba ay isang destinasyon o isang mahabang paglalakbay? Para sa kakanya, ito ay ang desisyon na huwag nang balikan ang sakit ng nakaraan upang bigyang daan ang ganda ng kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na ang lahat, Israel. Ang seryosong sagot ni Amihan habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ramdam niya ang init at ang bahagyang panginginig nito. Ibig sabihin nito ay mas pinipili ko ang kapayapaan para sa ating anak at para sa sarili ko. Nakita ko ang pagbabago mo at sapat na yon para sa akin. Ngumiti si Israel, ang unang tunay na ngiti na walang halong bigat sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit si Samara at kumapit sa kanilang mga binti. Ang kanyang maliliit na kamay ay nagdurugtong sa kanilang dalawa. Nanay, tatay, tingnan niyo po. Ang ganda ng langit. Ang turo ni Samara sa papalubog na araw. Niyakap ni Amihan at Israel ang kanilang anak sa gitna ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Doon, natagpuan ni Amihan ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang kakayahang bumuo muli ng isang wasak na tahanan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng walang poot. Natutunan ni Amihan na ang boses ng isang ina ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Ito ay kayang gumising sa mga natutulog
kayang magpabagsak ng mga mapang-api. At higit sa lahat, kayang magbigay ng init sa isang pusong nanlalamig. Habang ang araw ay tuluyang naglalaho sa abot tanaw, ang tanging natira ay ang tunog ng dalisay na pagtawa ni Samara at ang banayad na pintig ng puso ng isang pamilyang muling nabuo. Isang pintig na hindi na kailanman titigil dahil ito ay pinapatakbo ng pinakamakapangyarihang gamot sa lahat, ang tapat at mapagpatawad na pag-ibig.